Bakit dapat nating pahalagahan ang Biblia? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Alam nyo bang bago makarating ang Biblia sa ating mga kamay, ay marami na pong taong nagbuwis ng kanilang buhay para lamang makapag-aral tayo ng salita ng Diyos at maligtas? Ang lumang tipan ay sinulat ng mga tapat na propeta ng Diyos gaya ni Daniel na ipinatapon sa kulungan ng mga leyon at ni Jeremiah na inihulog sa abandonadong imbakan ng tubig. Ang bagong tipan naman ay isinulat ng mga tapat na apostol ng ating Panginoong Hesus gaya ni Juan na ipinatapon sa isla ng Patmos at ni Pablo na ilang ulit na kulong ngunit nagpatuloy pa rin sa pagsulat. Silang lahat ay namatay bilang martir para lamang makarating sa atin ang magandang balita. Ang kanilang mga sinulat ay inipon ng mga naunang Kristiyano at mano-manong kinopya upang maipamahagi sa iba't ibang mga lahi. At ang mga libu-libong manuscripts na ito ay masusing siniyasat ng mga pantas sa ilalim ng gabay ng Diyos para malaman kung aling mga aklat ang kanon o dapat maisama sa Biblia. Kaya ang mga aklat ng Lumang Tipan at Bagong Tipan ay matagal na pong na-establish at nagagamit ng mga Kristiyano bago pa man ang Council of Nicaea ng Simbahang Katoliko. Ang kinumpay lamang po ng Simbahang Katoliko ay ang kanilang sariling bersyon ng Biblia na may kasamang apokripa at ito ay nasa wikang Latin na ilan lamang ang nakakaintindi. Noon ay mga pari lamang ang pwedeng magbasa ng Biblia at kanilang pinagbawalan ang mga karaniwang tao na magbasa o magmay-ari ng Biblia sa kanilang sariling wika nang walang pahintulot mula sa simbahan. Kaya ang sino mang lumabag dito ay hinatulan bilang erehe at ipinapatay. At isa po rito si John Wycliffe. Nais ni Wycliffe na ang lahat, maging ang mga mahihirap, ay makapagbasa ng Biblia. Kaya noong 1380 ay pinangunahan niya ang pagsalin ng Biblia mula sa wikang Latin patungong Ingles. Ang printing press ay naimbento lamang noong taong 1440, kaya hindi po biro ang kanilang ginawang sakripisyo sa mano-manong pagkopya ng bawat salita ng Biblia. Dahil sa ginawang ito ni Wycliffe ay hinatulan siya bilang erehe ng Simbahang Katoliko at kahit siya ay patay na ay hinukay pa rin nila ang kanyang mga labi upang sunugin at itapon sa ilog. Ang isa pa po sa mga ipinapatay noon ng Simbahang Katoliko ay si William Tyndale. Si Tyndale ang unang taong nagsalin ng Biblia sa Ingles mula sa original na Greek at Hebrew manuscripts. Ngunit bago pa man matapos ang pagsalin ay nabihag siya at pinatay sa pamamagitan ng pagsakal at pagsunog sa tulos. Pero bago bawian ng buhay si Tyndale noong 1536 ay ito ang kanyang hiniling sa Diyos. Panginoon, buksan niyo po ang mga mata ng hari ng England at tinupad po ng Diyos ang kanyang panalangin dahil pagkalipas lamang ng 2 taon ay pinahintulutan ni King Henry VIII ang pagsalin ng Biblia sa wikang Ingles at ipinag-utos na ang bawat parokya ay dapat may kopya ng isang English Bible na makikita at mababasa ng lahat. Dahil dito, nabuo ang Great Bible na hango mula sa Tyndale Bible. Tinawag itong Great Bible dahil sa laki ng sukat nito upang madaling makita ng lahat. Ngunit, noong nailimbag ang Geneva Bible noong 1560, ay mabilis itong nalampasan ang popularidad ng Great Bible dahil ang Geneva Bible ang unang Biblia sa Ingles na nagdagdag ng mga bilang ng talata at mga komentary o study notes. Ngunit, ang mga commentary notes na ito ay mga Calvinist o nakabase sa mga turo ni John Calvin na humahamon sa divine right of kings at hindi ito nagustuhan ni King James I. Kaya noong 1604 ay kinumisyon ni King James ang mga pinakamagagaling na translators upang isalin muli ang buong Biblia mula sa original Hebrew at Greek manuscripts at upang alisin ang mga commentary notes ng Geneva Bible dahil maaari itong makaapekto sa interpretasyon ng Biblia ng sinumang magbabasa nito. At noong 1611 ay matagumpay na nailimbag ang King James Bible at hanggang sa ngayon ay ito pa rin ang pinakaginagamit na salin ng Biblia sa buong mundo at ang tinuturing na authorized version of the Bible. Ang mga bagong salin na meron tayo ngayon ay nagsulputan lamang nitong 1900s gaya ng New World Translation na nalimbag noong 1947. Ang dahilan kung bakit raw kailangan pa ng mga bagong salin ay dahil masyado raw malalim at makaluma ang Ingles na ginagamit sa King James Version. Ngunit ang totoong dahilan ay upang i-corrupt ang preserved Word of God sa pamamagitan ng pagpapalit o pag-aalis ng mga salita upang magbago ang overall na mensahe ng isang berso. Bilang halimbawa,
Kung ikukumpara ninyo ang 1 John chapter 5 verse 7 ng King James Version mula sa ibang mga salin, ay mapapansin ninyong binawasan nila ito upang mawala ang Godhead at hindi makilala ng mga tao ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus at ng banal na Espiritu. I-check nyo rin po ang unang Juan chapter 5 verse 7 sa inyong mga Biblia at makikita nyong ang Magandang Balita Biblia 1973 lamang ang may pinakamalapit na salin mula sa King James Version. May mga akusasyon rin si King James raw ay isang Freemason at ang King James Version raw ay Masonic Bible. Ngunit kung ito'y totoo, bakit pa sila gagawa ng napakaraming bagong salin ng Biblia para kalabanin ng King James Version? Nasa kanila rin di umano galing? At para makasiguro, ay inihambing ko ang King James Version sa Geneva Bible at kahit may kaunting pagkakaiba sa mga salitang ginamit, ay parehas lamang ang mensahe ng bawat talata. Meron din po akong Catholic Bible at kinumpara ko rin po ito sa King James Version. At ang tanging kaibahan lamang po ay ang Apokripa. Kaya kung kayo po ay Katoliko, ay basahin nyo rin po ang Catholic Bible at huwag lamang makinig sa mga sermon ng pari. Dahil kaya napapahamak ang tao ay dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Isa sa mga dahilan sa pagdami ng mga relihiyon ay ang paggamit ng apocryphal books o extra biblical sources. At pag iba-iba ang ating reference book, ay iba-iba rin ang ating magiging paniniwala. Ang Biblia ay ang purong salita ng Diyos, tulad ng pilak na sinubukan sa isang pugon ng lupa na pinadalisay ng 7 beses. Iningatan ito ng Panginoon at pinanatili sa lahat ng mga henerasyon, magpakailanman. At hindi na natin kakailanganin pa ng ibang aklat dahil ang Biblia ay kumpleto na at sa 66 books nito, wala ni isa man ang mabibigo o maghahangad pa ng kapareha sapagkat ito'y galing mula sa bibig ng Diyos at ang kanyang espiritu ang nagtipon sa mga ito. Kaya kung gugustuhin ng Diyos na maisama sa Biblia ang mga apocryphal books gaya ng Book of Enoch, ito ay mangyayari sapagkat tiyak na magaganap ang lahat ng kanyang balak at magagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Sa makatuwid, ang mga apocryphal books tulad ng Book of Enoch ay hindi itinakdang maisama sa Biblia dahil ang aklat na ito ay walang kinalaman sa ating kaligtasan at sa halip ay nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Si Enoch ay ang ikapitong salinlahi mula kay Adan na ama ni Matusalem. Siya ay nabuhay ng 365 na taon at dahil sa kanyang pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan at hindi na siya nakita sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Kaya ang Book of Enoch ay tinuturing na pseudepigrapha o isang aklat na kaduda-duda ang origin o author dahil maraming naniniwala na hindi si Enoch ang mismo nagsulat ng aklat na ito. Ang Book of Enoch ay tungkol sa mga rebelding anghel na tinatawag na The Watchers. At kung susuriin mong mabuti ang aklat na ito, lalo na sa unang Enoch, chapter 71, verse 13 to 14, sinasabi dito na si Enoch ang anak ng tao, imbis na ang ating Panginoong Hesus. At sa Enoch 40 verse 9 naman, sinasabi dito na ang pag-aasa daw ng mga nagmamana ng buhay na walang hanggan ay ang anghel na si Panuel, imbis na ang ating Panginoong Hesus. Nakikita mo ba kung gaano kapanganib ang aklat na ito? Maaaring may ilang katotohanang nakapaloob dito, ngunit ito ang paraan ng Diablo. Ang haluan ng kaunting katotohanan ang maraming kasinungalingan. Marami pa pong apokripa ang naglabasan bukod sa Book of Enoch, gaya ng Gospel of Thomas na nagsasabing ang bawat babae daw ay kailangang gawin ang kanyang sarili bilang lalaki bago makapasok sa kaharian ng langit. At ng Gospel of Judas na nagsasabing si Judas raw ay hindi traidor kundi isang bayani dahil tinulungan niya ang ating Panginoong Hesus na makatakas sa tiwaling mundong ito. At ng Gospel of Mary Magdalene na nagsasabing may mga strange teachings daw ang ating Panginoong Hesus kay Maria Magdalena na tanging sa kanya lamang ipinahayag. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa kung bakit hindi tayo dapat gumamit ng ibang aklat maliban sa Biblia. Kaya imbis na maghanap ka ng katotohanan sa mga extra biblical sources, saliksikin mo ang mga kasulatan dahil dito mo lang matatagpuan ang buhay na walang hanggan. At ang mga kasulatang ito ang siyang nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesus. Ang lahat po ng impormasyong inilahad ko dito ay madali namang ma-verify sa internet, kaya kayo po mismo ang magsuri. Ang pangunahing mensahe ko lamang po para sa inyo ay ito. Marami na pong tao ang nagbuwis ng kanilang buhay para lamang makapagbasa tayo ng Biblia. Kaya wag po nating sayangin ang kanilang sakripisyo. Maswerte pa nga tayo dito sa Pinas dahil malaya tayo magmay-ari at magbasa ng Biblia. Hindi tulad sa mga bansa kagaya ng North Korea at China na ipinapapatay ang lahat ng taong mahuli na nagmamay-ari ng Biblia. Mga kapatid, sa kaunting halaga ay makakabili ka na po ng Biblia. May mga namimigay pa nga po ng libre. At kung wala mang nagbigay sa'yo, ay meron namang free Bible apps na pwede mong i-download sa iyong cellphone. Lahat na po ng paraan ay ginawa ng Diyos upang ilapit sa atin ang kanyang mga salita
at tayo'y maligtas. Kaya lahat po tayo ay walang excuse sa araw ng paghukom. Maraming salamat sa panonood at God bless you.